Ayun. Hello guys. Hello. What's up mga kagikadas? And matagal tayong nawalan ng walang episode. Pasensya na. Welcome back again. Sige daw. And ayun kasama natin si Eugene with his new camera. Ganda nga ng Bagong camera, bagong webcam. iPhone ngayon. Ganda ng webcam ngayon ni Eugene. Ayun. Kamusta? Bago tayo na dito, no, sayang lang na hindi tayo natuloy sa FPW kahapon. Dahil due to the bagyo. Well, kaya na i-release to. Pero bago ako manood ng, pumunta ako ng Big Studios din. Kakaiba pala itsura ng Big Studios na walang wrestling ring sa gitna. Yun saan? Yung Benta Nights ni Red Oliero, okay. Andren. Solid night. And ang familiar faces na gusto ko sabihin, nandun ang YOLO Twins. Oh. Nandun din si Rio Rufino. So support sila, syempre. Support. At ang Mr. Extreme himself, Jeffrey. Nice. Nandun sila, nagulat ako sabi ko iba itsura nung, hindi siya ina-expect ko yung setup. Pero front row ako doon ako sa harap ako sa Benta Nights eh. Nice. Teka lang before we talagang we talk about anything naumpisa na natin, pero we just want to express our condolences din sa mga nawalan ng buhay due to the past tragedies na experience natin simula nung earthquake sa Northern Cebu, then later on kay sa bagyong si Tino na tumama sa Visayas, and then naman si bagyong Uwan naman na tumama naman sa Luzon. So we hope that everyone would recover, and also dito is we don't want to sound too political about it, but I think Filipinos deserve accountability with what happened rin sa and of course ang dami ng ang dami nang nagtatawag ng dito ng di lang yun about say for example, 'di ba, climate change. A lot of people are clamoring for environmental conservation and more on yung mga hindi sustainable infrastructure that would sabihin natin would properly utilize rainwater. We would turn floodwaters into part of our resources din, sustainable infra talaga for flood, sabi natin flood resilience disaster resilience, kasi dito medyo it really is heartbreaking to see our fellow Filipinos to experience such disasters, And hindi na rin bago to eh. Para kasing ako pagod na ako, and kakapasok ko lang in my 30s, lagi lang may bagyo, tapos lagi lang walang nagagawa kundi yung na lang. Kumbaga hindi na nabago yung tawag doon. Hindi na siya nabago na laging may kalamidad, laging ang laki ng ng toll ng mga casualties, ang dami. Kumbaga parang kulang din tayo sa or hindi nagagamit na maayos yung resources natin, yung funding. Kaya rin na nga yun with regards dito. And it's really sad, and kind of get why a lot of people ay nagmamigrate. And yun nga, hopefully our leaders would listen na to the people, especially the experts, so that they could plan properly our climate responses. Hindi lang siguro about about
more on flood control, more on siguro our environmental conservation na rin, with solid waste management and other related stuff when it comes to when it comes to flood control and other things, no? Kasi isipin mo na lang, no? We are experiencing the brunt of climate change. We are one of the most vulnerable countries when it comes to flooding and typhoons, no? So simula pa lang nung Yolanda pa lang, Ondoy, then Yolanda, Ulysses. Ang dami na natin na pagdaanan, and I think kailan ba tayo matututo? 'Di ba? But yeah, sorry to start this conversation in a bit of a low, but with hopefully with our voices, no, joint collective voices na mapakinggan tayo with our grievances, kasi yun yung mahalaga. We express our grievances, we try to di naman try, but we give our voices and thoughts to express the feelings of those who cannot express it themselves, no, especially those sa mga namatayan, kasi mahirap to see your fellow Filipinos na ganun yung situation, di ba, na in the first place kayang-kayang maiwasan. Tsaka with regards to environmentalism, I think kailangan talaga pagprotektahan ng Sierra Madre. I mean, with all the projects. Yun na lang nagtatanggol sa bansa natin technically. Actually, dito, yeah, it actually it minimizes naman talaga the effects of typhoons, but yun nga, it doesn't really prevent flooding or dito winds. Basta shout out siguro dun sa isa sa mga sikat na PhD experts when it comes to typhoons and typhoons in the Philippines. You can search for him on Facebook, kay B.A. Racoma. He has an extensive study about Philippine typhoons and weather, and also yun. Also listen to our experts na rin, lalo na sa kay Doc Mahar of Project NOAA, and also other people na nagsasabi sa atin na about climate change and whatnot. Also, no, panawagan ko lang rin na sana matigil rin yung mga yung conversion ng we need to have a comprehensive land use act na rin sa Pilipinas, just to avoid rampant conversion of forested and agricultural lands into residential areas na dito. We have shortage of housing, but hindi naman kaya naman nating siguro magtayo ng vertical housing projects, no, na hindi makakasama for our environment. Yan lang. Madali, may mapagpaplanuhan yan lahat. Any last thoughts? Medyo deep dive na to Kasi gusto sinabi mong population nga natin, no? Medyo deep dive na to in our political, society, Geeks pa rin tayo, wag ka magala. Pero kasi, discussion talaga siya And with that, siguro, I think kailangan na rin natin ayusin yung kasi dumadami na nga tayo, no? Medyo kailangan rin natin i-plan siguro na siguro RH bill. More on meron na tayo nun RH bill, reproductive health. Ang problema na nga lang ngayon ngayon nga we are experiencing, I think if I'm not wrong, we are experiencing a downward trend na on our population. Well, at least kung medyo pabawas, the problem naman with downward trends ng population is that nababawasan
in the long run nababawasan naman yung workforce natin, which supports our social security system. That's what is being experienced ngayon ng ng Japan and eventually Korea. They're both ticking time bombs na nga kumbaga kasi dito kumukonti na yung labor force nila kasi lumilit yung population nila, pero yung senior citizens nila dumadami. So yun na yung kaya minsan the only resort for that is to increase the tax for people for the workforce. Aside from that, increase ng consumer taxes so that they can support pa rin yung mga senior citizens nila, which is very hard kasi dito lalong-lalo na sa living expenses ngayon sa Japan na mataas na rin. Yeah. If I'm correct, I would really be much happy to be corrected with that information. We don't want to spread lies or fake news or misinformation about anything. No, we don't. We don't claim that we are experts, but we read a lot of things and news. Ako nakikibalita lang ako pero hindi naman ako bobo pero pero huwag niyo ako paniwalaan masyado. Hindi naman ako ganun ka. Take our words with a grain of salt, and please do your own research then, as we Eugene and I do. Okay. As long as it's peer reviewed tsaka factual. Yes. Academic papers 'yun, basta tayo ng academic papers. Ayan. Importante guys. Yeah. And wag tayo Yan, sige. Anyway, as we have said that balik tayo sa usapan. Medyo nag-deep dive tayo sa what's happening now. So, babalik tayo sa kung ano man yung talagang pag-uusapan natin. Sige. Unahin na muna natin na postpone nga yung FPW Astig, which supposedly be headlined by the Japanese wrestling legend Kushida from NJPW, tama ba? Parang ang rinig ko sa i-reference ko na dito, shoutout bago matulog. Shoutout kami, ever, no? Yeah. Ang rinig ko sa Halloween episode nila is dapat main event daw ata sila eh. Oh. Oo, yung main event dapat daw sila. Mm-mm. Bumagyo eh. So, mabuti na rin explore. Ang tanong lang dyan is kung natuloy ba si Kushida pumunta rito ng Pilipinas. Yun ang Yeah, kung nasayang yung... Hindi naman masayang. No? Comment down below mga FPW peeps. Kasi yun din tanong ko eh. Kasi kung next time sana dumating pa rin siya. No? And kung pupunta siya, why not? Papirmahan natin to. Tig-iisa pa yung lamandi dito. At hindi ako magre-refund ng ticket. Ako rin, hindi ako magre-refund ng ticket. Hindi ako sayang. True. Hindi ako magre-refund. Anyway, comment out ko lang mga kasi lagi sila nagko-comment pala sila Legendarius, shout out. Tsaka Pinoy Wrestling Reviews. Yeah. Sayang di natin napanood yung nila yung last secret show, spooky show at Halloween special nila. Din kasi busy tayo. Dalawa lang. Na-busy tayo. Dalawa lang din yun. Kasi ako, nung araw na yun, naisip ko 8 p.m. Oo. Sobrang late na nga rin. Tsaka, nilanong ako ni 4 sa comment section nila. May curfew kayo. Well, yes or no. Kasi ganito yan. Let me explain. Lumabas din kasi ako nung araw na yun na nakipag-date ako. For the first time. Masaya. Uy. Yeah. Uy, may may umaano na love life mo ulit tayo. Yes. Mayroon ako sa shoutout mamaya ko nung balita doon. Basta pag uwi ko, mga mag-aalas 7 na alas 8, tapos nasa Tayunolo na ako. Sabi ko, pwede ako tumuloy kasi pagod na ako eh.
Kasi yung hindi ako sanay magsapatos. So anyway, pag tumuloy naman ako doon, ang UB Express kasi pauwi sa amin is hanggang 10 lang. Di mo ginamit yung kotse mo? Di ko ginamit eh. Inisip ko kasi, basta kasi pag kaya i-commute, tulad nung saan, nagmowa kasi ako doon. Kung kaya i-commute, i-commute ko na lang. So, commute ko. Tapos, ko dapat din ako yung kotse. So, parking, tsaka gas, tsaka toll. Basta, yeah. Pero, daig mo na ngayon si King Freak. King Freak. King Freak himself. Technically ako ang King Freak ng podcast natin. Kasi, di naman talaga ako host. Ayun di ba? Sumali na lang ako bigla eh. Mas okay na nga yun eh. Diba? Shoutout pala kada Sir John tsaka kay Sir Sir Migs. Next week na pala kasal ni Migs. So, yeah. Hey! Congrats. And then, kay Mandy din. Shoutout na rin. Shoutout sa iyo, Mandy. Meron ka rin isang Kushida Hot Wheels. Ako mismo customize. Yeah. Bebenta mo ba pag napirma? Hindi. Sa inyo, libre. Kay Kushida, hindi. Hindi, joke lang, kay Kushida, libre din. Yeah. Okay. Sige, matches. Ako, I'm very much, yun nga, kung pag-uusapan natin yung FPW Astig, aside from Kushida's match with, tag team sila ni Cali Nueva against, YOLO Twins, tama ba? Exciting yun, kasi, diba? You're going with and against Kushida, so parang wow. It's a good good experience for Cali Nueva and the YOLO Twins. Would the YOLO Twins sa tingin mo ba, would the YOLO Twins lose against Cali Nueva and Kushida? Kasi dito their undefeated streak would be at stake here. Yeah. Okay, ito yung behind the curtain thing na sinabi sa akin niya, si Jeff Cow. Nakasalubong ko kasi one time. Shoutout to Jeff Cow. Siya ata ba may-ari nung ng When My Battery Dies na FB page. We don't know. Sir Jeff Cow, comment down below kung ikaw nga yun. Ikaw nga, nakasalubong ko kasi siya sa SM North, sa Trinoma. Madalas ako doon, wag yun ako abangan. Kasi sikat ako no? Sabi niya kasi sa akin, sino ang tatapatan ni Kushida? And if it is Kushida nga daw, di ba? Speculation pa yun nung kumbaga Sabado na yun, the day before FPW nga. Nakita kami. Nag-bump in with each other lang kami. And sinabi niya, kapag si Quattro nakalaban niya, for sure, veteran na to si Kushida, hindi magpapatalo to. Well, yung sinabi niya sa akin. Hindi ako ma-analyze sa ganun. Ako, I just enjoy the match. Pero parang may point nga siya. And it's gonna be a sad thing for the YOLO Twins. Parang kung ganun din ang magiging kaso sa kanila. Kasi they're in that high pero who knows. Kasi ako, I kind of wanted them to, if they're gonna lose to someone, actually, Kushida is not a bad match to lose on Kung, di ba, kung may high caliber nga siya, as you guys said. Kasi hindi ko naman siya gano'ng kakilala, pero looks cool. I like the guy. Yeah, but I think it's interesting na rin to look for his matches na rin na kung available online. So yes, yeah. We could watch it and research. At least ngayon may panahon na tayo until FPW would announce their their next show kung kailan nila balak ulit na mag-resume ng show, no? Yan. I feel ako, aside from that, no, I'm also looking forward for the championship match between Quattro and Johnny Vander. Kasi isipin, ang lalim pala ng history ng match na to between Johnny Vander and Quattro, dating back from PWR pa, from their time as Los Trabajadores.
Kaya pala 4, hindi ko na-gets nga yun eh. Yeah, because he's trabahador 4. Oo, siya number 4. Parang yung book series na hindi na natuloy. Well, pwede ba kaya natin ma-invite si 4? Si Champ? Oh, sana, as our guest? Champ, baka pwede naman. Champ, baka naman. Yeah. Baka naman. Yeah. Okay lang, kamukha ko naman si Ninong Ray. Pwede. Sige. Hopefully, if ever he's listening with the to our podcast or on YouTube or Spotify, no, we extend our invitation to FPW champion 4 to be our guest here. Just comment or send us a DM on Instagram or Facebook. Please share just tell us your schedule and we'll make it available for you. Yun. Para makwento niya siguro yung history niya and history ng kanyang character and also his yung niya, syempre yung story niya about his wrestling career, and syempre para mapadala naman tayo ng malagyan naman niya ng Rizzy yung ating podcast. Oo, tama. Yan. Tarito, no, and aside from that, no, ang ganda rin kasi ng build up ng character ni John Evander ngayon is now being built as a very formidable opponent up against 4. Ang tingin ko nga kay John Evander, siya, force of nature siya. No? He's a freak of nature. Yeah, talagang he loses. Natatalo naman siya. Pero alam mo yun, parang kapag si John Evander tinapat mo sa isang match, talagang siya, banger. Yes. Banger talaga, walang tapon. Let's say for example, yung one of the most notable matches niya was against Chino Ginto on the first Unfinished Business. Yeah, diba? Yeah. Shoutout din kay Boss Chino, no? Kung gusto niyo mag-interview, sir, dito lang kami. Yeah. Tarito, very much, it was unexpectedly one of the great matches of that show, no? Talagang ang daming ad-lib na nangyari, and they made it they made the match very compelling and interesting. And then recent matches, like for example yung match ni Joshua Levista, di ba? Ayun, grabe. Actually, yun. nagdaman pa sila ni Mike Madrigal sa Proximo. Yes, Proximo. Yeah. Ako, si Proximo, parang, I kind of wanna see more of this guy. Yeah. Sana mabook ka pa ulit, or mabook ka pa ng marami, kasi kung wala lang, gusto ko lang, kasi maangas talaga siya. Yeah, pero dito, stick muna tayo kay John Evander. I'm also would like to see more of Proximo. Is one of the most improved wrestlers na coming from FPW Academy. Ang ganda ng niya ngayon. Maganda yung mga matches niya rin last time. And yun nga, coming back to John Evander, no, up against Mike Madrigal last FPW Astig, nakakala natin talaga, no, yung na brainbuster niya si Mike Madrigal, akala talaga natin, wow, katawag mag-injure siya, sabi ko mag-ingat kayo. Pero sinasadya pala. Pero no. With that said, no, it was very well executed brainbuster na all of us on that side of the audience, no, we thought talaga Mike Madrigal was hurt, but
it was he was after that match he was safe naman. He was Mike Madrigal was able to smile and take pictures with the fans, and also it packaged Johnny Vander talaga as a very formidable number one contender against Quattro. Sa tingin mo, I think as much as Johnny Vander is packaged as force of freak of nature, I think it's still premature for him to grab the FPW championship belt. I think it would build it would be more beneficial. Hindi naman sa beneficial. It would be more compelling. Hindi naman compelling. It would build more reputation for Quattro's title reign if Quattro would retain and win against Johnny Vander. Even without the help of YOLO Twins, or even without the help of President Red Oliero, because dito Quattro was able to win clean against Chino Ginto. But clean. Yeah. Clean. Yeah. Pero kudos kay Quattro. Sinabi na rin natin last time. Ang tibay niya kasi na-stop na siya sa belt. Yeah, na-curb stop. Diba? It just shows that he's resilient talaga. Oo. And his heart is really he displayed his heart as a champion, even though that he didn't really won it up against anyone. The title was vacated and just given to him by President Red Oliero, but on that match he proved that he is a deserving champion. Yun. Pero very yun eh. Hindi, I mean, kasi the moment na naging champion siya, parang talaga ibibigay mo lang. And then parang stately, parang nasa few matches na niya na nananalo siya. Except kay Mike. Kasi kay DQ yun. Parang nade-deserve na niya maging champion. Kasi he defended well eh. Yes. And last match with Chino Ginto, kind of says it a lot, even though may ganun. Walang YOLO Twins kind of disappointed, walang chair shots eh. Joke lang, okay lang yan. So good, ganda. Sobrang bangoy nun. Yep. Labas niya pa si Fidel de Jesus. Yep. And sige, other matches naman. Metro Manila Championship between Ralphie Mabayashi against Joshua Elevista. Ito yung regret ko na wala tayo sa Secret Showdown. Kasi apparently sorry Darius, we wanted you to win din. Kasi nga lang, it never happened. Pero, who knows? Simula pa lang naman to. Baka, you can get it back again. Pero ito, in a brief moment, naging face si Legendarius. Pero, sabi naman niya talaga, I'm a face. Hindi nyo lang ina-accept na face si Legendarius. Di ko alam. Pero, also, shoutout, feature nila tayo. Interview natin sila. Yes. Shoutout din sa'yo, Ral. Ganda ng bet. Maganda rin yung yung production value nung nila teaser match. Magaling. Very, very well made. Tsaka, nagulat ako doon na yung pinaregret ko na wala tayo doon. Kasi lumabas pala si Joshua sa dulo. Yes. Well, I think Ralphie Mabayashi. For me, Ralphie Mabayashi would retain pa rin the belt. Ako rin. As much as we like Joshua Elevista and his rapping skills and his good governance stint. Good governance, pare. Yeah. Yeah.
Yeah, ako ano din ako eh. I'm a huge fan of Joshua. Lalo na ang bilis ng Rise to Power niya. Rise to Power, no? Parang mayor eh. Yung rise to, rise niya sa skills and bilis eh. Yes. And exponential. Nanonood ako Pinoy Wrestling Reviews. Napansin ko, hindi siya nag-young boy parang sumaglit lang siya. Hindi ko siya napansin eh. Hindi ko rin siya napansin na sa young boy. Parang ganun siya kabilis. Ganun siya kagaling siguro in skill. Kaya hindi siya napansin as mag-young. Nag-young boy daw siya sa gitan lang. Pero napansin. Yeah. Pero it's a good match, I guess, kasi very contrasting styles. We can see Rafi Mabayashi is best pure wrestler. He would grapple, put you on the ground, submit you with a lot of submissions, take you down. Whereas Joshua Levista is a very alam mo yan, sabihin natin para siyang trumpo yung Kangkarot na he could do groundworks, wrestling. At the same time, he's also a high flyer because of his build. Diba? And he's fast. Fast, is quick. It's sad na wala pa ako nakikita panalo kay Joshua, no? Pero feeling ko hindi pa ito yun. Pero it's good na meron siyang match against against a champion. Yeah, and a reputable champion like Rafi Mabayashi. Diba? Ano nga yan? Siya yung longest reigning PWR champion, and now he's the Metro Manila champion. Diba? First, inaugural Metro Manila champion. First na inaugural pa no? Mali. Inaugural. First, okay. Yeah. Ako, I'm looking forward to this match. Siguro maganda siya. Kung gano'n pa rin yung schedule ng matches nila, good yun. Tapos, mga last minute additions like Duke Ortega versus Thiago and Rio Rufino versus Marky. Tsaka si Penny Hayes, bagong debut nila. Yeah, Penny Hayes versus Robin. Actually, actually Penny Hayes debuted sa last Secret Show nung October, and she was well received by the fans, and hopefully on the main show she would showcase her wrestling chops na rin. Technical daw ata siya, the pretzel maker daw siya. Oh, that would be a very nice match up against Robin, no? As well as Sigma ata, syempre AB3 and Jason Rex would be there also with Legendarius versus SPG. Yes. The new tag team in town. The new tag team. Okay, we are looking forward to you guys. Alam mo, natutuwa ako na ang daming lumalabas na bago, and yung mga bagong lumalabas sa FPW, very refutable sila eh. Parang talagang, anong refutable? Parang may reputation talaga sila eh. Alam mo yun, paglabas nila ng stage, na gano'n na sila, perform eh. Pero teka lang, sure ba tayo na rated SPG ba against Sigma? Kasi sabi dito, open challenge daw eh. Well, hopefully. Malay natin. Kasi parang halata naman we still don't know. We don't know. Pero kung ano man magiging laban nila, go on ahead, we're looking forward to it. Also, natutuwa ko na meron na silang monster sa bagong monster. Sino, anong pangalan nga ng monster na yun? Hindi ko alam, si Bungo Man. We look sa Hindi natin kung anong pangalan niya. Comment down below. Anong pangalan ni Mr. Mr. Boner. Tingnan natin sa so groups. Sige ako rin. Wait lang. Chine-check natin kung sino yon. Pero I think
Saya ng saya looking forward talaga. Sayang lang talaga binagyo tayo. Well, hopefully, yeah. Yun na nga. Hopefully, we're still going to have a good time siguro. Yeah, bago natin habang hinahanap natin 'yun, no, shoutout nga pala kay Revo Ranger na nagbalik nung secret show. Oh, hindi siya kilala sa atin. Pero alam ko sino siya. Yeah, sino mas favorite mo? Si Revo Ranger or si Duke Ortega? Siyempre, doon ako sa Duke of Shoot, pare. The ring break, it's not catching on. Pero the ring breaker, the arena smasher, Duke Ortega. The Duke of Shoot. The Duke of Shoot. Duke Ortega. Kasi hindi ko naman inabot si Revo Ranger. So, technically medyo bagong wrestling fan ako, lang na yung local. I have heard news of PLW Arnold, pero again, lagi ko inuulit to, nabalita ako, pero hindi ko lang alam kung saan manonood. Tsaka bano pa ako mamasahe nun. Yeah. Tsaka yun nga. Ayun, nakakita ko na, Zabos. Si Zabos. Oh, grabe. Katakot si Zabos. Alam mo, pag dinamihan mo talaga yung Z, umaangas Parang, Zabos. I don't know. Pero nakakatakot siya. Nakakatakot itsura niya. Tsaka, galing nung mga kadena pa siya. Tsaka yung buo. Ako, looking forward din ako mag-debut siya sa main show. Isa sa mga gusto kong makita sa main show, yun, si Zabos, tsaka si, Kid Quago. Si Kid Quago. Shoutout sa'yo, Kid Quago. He's a good, hindi ko na siguro sasabihin kung kilala ko siya in person. Cut nila lang to, deep or something. Magaling siya. Yep. Sayang lang na hindi ko siya nakikita, hindi pa siya nabubuk ng main match. Kasi ganda nung match nila against, sila dalawa ni, one of the YOLO twins na lang. Kasi kahit pag na-meet natin sila sa con, di na i-specify which is which. Yeah, pero at least diba there's another masked big guy na mysterious and nakakatakot, intimidating to be a monster here FPW. Diba? Kasi actually yun yung isang hinihintay ko talaga Parang sabi ko, dapat sana may mag-delve sila into the supernatural. Technically yun na yun pero yeah, technically pwede mag supernatural na rin naman ng Sigma kasi medyo cultish sila. Wala pa silang pag may naglabas na na lahat naka-hold may kandila. Yun, sige, papayag ako doon. Pero yung Sigma technically parang networking na pa siya Nasa networking side pa lang siya wala pa. Parang the network ba noon ni Idol? Siguro, diba? Pero mas maano dito, more on kasi yun talaga legit na networking ang gimmick no ni James Idol. Pero ito medyo cultish yung Sigma. Pa natin. Legendarius Legend, comment down below kung tatayo ka ba ng relihiyon? Tatayo ka ng relihiyon. Si Brother Darius ng Sigma Pero syempre, di ba, ng Sigma. Pero he's branding himself as the Filipino wrestling savior yan, di ba? Why not? Di ba? Yeah. Pwede na. Soon enough, baka makita natin yun. Anyway, okay. So, yun na muna. We're going to look forward for the next FPW Astig kung kailan ulit yung magiging yung bagong schedule ng kanilang show. Hopefully not November, basta not on the third weekend ng November. Sana hindi. Sana hindi. Or even the last weekend ng November. Yeah. November, which is November 30. November 30 is shoutout kay Mantino. So, ini-invite niya tayo sa anong event pa sa Survivor Series ba? Ata? Or hindi. Parang ata, yun na yata yung Saturday night main event last
na Saturday night main event for John Cena. Tama ba? God. I don't know. Kasi dito nag-declare na ng open tournament for sa kung sino man yung huling makakalaban ni John Cena. Which is parang talaga WWE really fumbled John Cena's retirement. There's only one guy to blame for that. We don't know who. Yeah, we know who. Ewan ko, meron na ata siyang meron na ata siyang arrest warrant sa ICC. Ay, ibang darak pala yun. Sorry. Yan yung baka madali tayo. joke lang. Madali tayo sa pinagsasabi natin dito basta yun, bate pa ako dun, di man lang nagpakita sa WrestleMania 41 eh. Yeah. Kasi dito, yun nga WWE fumbled John Cena's retirement gimmick and the storyline itself. Naging heel na siya tapos masyadong abrupt yung pagbalik niya as a face, 'di ba? Nilagay you were just put over the table ni Cody Rhodes, and after an episode sabi mo natauhan ka na. Ay, ba't talaga na nangyayari pag natamaan ko sa ulo So hindi ba lang chair shot? Oo nga Di ba? Ewan ko. Medyo majority ng blame ko dito kay Darak Feeling ko kahit kung wala si Darak, kayang-kaya talaga yun Yung heel run niya. Which is, partly, I think, after that, it for me, personally, it fizzled out my interest to watch WWE again. Sad, but yeah, I always keep myself updated pa rin naman about the results, but really it makes me hard to watch again WWE because of that. But naawa ko. Go. Sorry. Naawa ko kay Cody Rhodes kasi parang nasa kanya rin yung sisi. Ewan kung bakit, pero he's doing well naman as a champion Well, I don't blame Cody Rhodes naman. It's just that the direction of the stories right now is, except for CM Punk, he deserves that championship naman talaga. And I think yung world yung World Heavyweight Championship nga is much more interesting na compared to the WWE Championship Diba? Hindi sila totoo na Yeah, I think go. Sige, sorry. Parang nawalan na kasi nawalan na rin ng challenge si Cody Rhodes Parang walang nagtatry ng wala na siyang, hindi na nung nagka-bloodline pa, ganyan, or anything. Parang wala na Tsaka gusto ko na ito sabihin na naaawa ako kay Jay. Bakit naman? Kasi parang, alam mo yun, lahat ng championships na niya, feeling ko yung pag-push sa kanya, parang hindi naman mali, pero parang, ewan ko. Tsaka parang ayoko na binubu siya pag nagiging champion siya. Pero ewan ko bakit. Parang gusto ko yung magtagal man lang sa kanya yung belt. Like, siguro bigyan niya naman siya 6 na buwan at least napahawakan ng belt. Hindi nagtatagal yung belt sa kanya kahit anong belt na hawakan niya Pero for me, I think may tinatawag kasi tayong mga paper champions or tinatawag natin transitional champions Diba? And I think, unfortunately, Jay has become a paper champion. Kumbaga. It's sad, but you know what? It's important rin na, even though you became a champ, it's important rin kasi na for the story to progress. Okay lang naman, hindi naman mawawala sa kanya yung naging champion siya, singles champion siya. Hindi mawawala sa kanya. 'Di ba? And I think it's pa rin a win pa rin kay Jay Uso 'yon, since yun nga he has now he's a legitimate singles competitor na, 'di ba?
At the same time, I think is approaching na rin yung status ng kagaya ng kay Seth Rollins na kahit na wala siyang title, he's being seen as an important cog na sa WWE. Kasi kahit na say for example na lang Randy Orton, no, kahit na sabihin natin na wala siyang championship belt, ipasok mo lang siya doon sa tama, ipasok mo lang siya as a contender, goods na agad 'yun eh, 'di ba? Whereas I think Jay is becoming like that. I think important rin na magkaroon ka ng ganun ulit na wrestler kasi kapag lumiliit na yung yung roster mo, 'di ba? Pero yun nga eh, kung gagawin mo yung kay Jay Uso, why not make it give also LA Knight a chance. And then, parang isa nga din daw naging meme, parang hindi daw binibigyan si LA Knight ng world heavyweight champion na Yeah, title. Yung undisputed ba yun? O yung WWE Undisputed Championship. Hindi siya mabigyan ng ganung rin. To be honest, parang gusto ko nga rin makita itong dalawang to na mag-look it out lang na basta yun, na maging champion siya sa parang imbis naman si Cody, di ba? Parang at least bigyan na ng si Cody ng run for his money. Yeah. Sayang lang si Damien Lloyd. Si LA Knight. Yeah, a lot of people still naman talaga deserve of having a title run. It's just that sa sobrang dami ng gusto mong bigyan ng title run is that magiging hot potato yung championship belt, yung title. At the same time, magiging convoluted yung storyline. Diba? Yun lang naman. And I think, siguro for me, one thing na magpapabalik sa akin ulit would make me more interested to or compel me to watch WWE is when Cody turns heel. Pwede. Parang ayaw ko na rin makita yun eh. Yung maging Homelander Cody siya. Kasi pwede. Being pero I don't parang we had Cody Rhodes as a he's a champion, he's a hardworking champion. A lot of kids love him. Diba? But iba rin kapag heel siya kasi he adds another dimension to the storylines sa WWE. Diba? Iba yung aura ni Cody as a heel. And it would really make me watch or be interested again with WWE if Cody turns heel. How about you, Eugene? Well, ako nakikibalita na lang ako eh. So tara nga, yung buhok mo pala nagiging AJ Styles na. Oo nga. Yeah. Speaking of AJ Styles is also declared that he would retire next year. Yeah. Age eh. Yeah, age. Ang regret ko is available ang TNA dito sa Pilipinas nung time na yun eh. Hindi ako nanood. Yeah. Yan siguro ang regret ko ngayon. But you would still catch up with TNA and AJ Styles matches sa TNA. I think available ata sa YouTube yun. You can look for it. Ako na lang. Ako naman in terms of lagi naman ako nanonood, nakikibalita na lang ako ganyan. Pero kasi ako, nasasayangan ako na kay AJ Styles at hindi siya nabigyan ng pagkakataon na parang i-re-establish yung a similar thing with Bullet Club. He had his chance with Luke Gallows and ba yun? Yung isa pa lang kasama si Anderson. Tama, di ba? Gallows and Anderson. Yeah. He had a chance with Gallows and Anderson. They had the OG club but they weren't able to really made it
a solid faction compared to the Bullet Club. Sayang lang yung... In fairness din, naalala ko tuloy yung laban nila ni John Cena. Yeah. Yun ko yun yung last, no? Silang dalawa. Yun. Yeah. Kudos kay John Cena to give na binigyan niya ng flowers si AJ Styles na yung the undisputed boss of the Bullet Club. Talagang minention lahat ng niya. Kasi dito, I think AJ Styles I don't know kung siya ba ang first, pero kasi the Bullet Club has different eras from AJ Styles and then kay Prince Devitt, also known as Finn Balor and Cody Rhodes, diba? So there are different eras of the Bullet Club, and I think AJ Styles is an important cog of that club. And dito ang daming historic matches outside of WWE na if wrestling fans would really delve into, would really be become a fan of the Bullet Club. Ever since nga nung direct yung Power of Doom, doon ako naging curious about wrestling outside of WWE kasi yun lang yung exposure ko talaga sa wrestling. May TNA ganun, pero yung TNA kasi parang surf lang namin, tapos parang for some reason di namin nagustuhan. Di mo nagustuhan yung hexagon ring nila. Hexagon pa yung ring nila, tapos sabi ko, unique neto, tapos parang pero dito medyo sabi nga nila AJ Styles, mas okay sa kanila yung yung squared rectangular ring compared dun sa hexagon kasi mas matigas yung hexagon. Sakit daw. Every bump every bump you take on the hexagon ring is much harder compared to the conventional ring. Ayun nga daw Dahil nga dami daw posts and daw. Yan. Nagulat ako na doon si Kurt Angle for some reason. Parang feeling ko dapat nagtagal ako doon. Siguro kasi bata lang ako doon so bakit naman na-enjoy. Ewan ko sa mga kuya ko kung ba't di kami naglipat ng TNA. Shoutout kuya sa baba kung comment down below kung bakit. Or i-DM nyo lang. Or mag-comment kayo para may traction. Yeah. So, yun. Apa ba? Pwede na pag-usapan. Sige. Since malapit ilang almost 1 month or less, more than a month na lang. Pasko na. So, and hindi ko alam kung magkaka-episode pa tayo by December. Tignan natin. Pero isingito natin dito kasi siguro gusto mo top 10 round para bago natin tapusin tong episode na to since we have mag-iisang oras na rin naman. And then siguro after that recommendations ng mga pinapanood natin ngayon. Sige. Sige. Unahin muna natin yung top 10 na wishlist mo. Sige, sino una? Ikaw muna. Ako, ito nung, bago ako magka-work, pinapangarap ko na to before pa. Pero gustong-gusto ko magkaroon ng perfect grade na Gundam, kahit na lang. RX-78 lang. Kahit basta yung can afford. Yung unang balak talaga, Wing Gundam. Pero feeling ko, sobrang mahal nun kung Bandai yung Daban din nun, hindi na nag-i-exist. So, meron pa perfect grade na Daban na RX. Perfect grade unleashed na Daban na RX-782. Hindi, 5K yun Yung parang 2K lang ata ang Chingin ko nga. Ang tawag doon? Yung Astray na blue frame. Pwede din, pwede. So, pwede. Mas mura kasi siya kaya medyo parang gusto i-try. Ganun. Same price lang din pala. Wala rin pinagkaiba.
5.2 rin siya. It's either yun. Gusto ko din kasi sana magkaroon ng tablet para doon na lang din ako mag-drawing. Mag-silent lang muna tayo para makapag-isip tayo. Anong tablet? Siguro Android. Kasi Android. pag Apple, kasi sila eh. Parang may plan obsolescence ang Apple eh. I think ideal na sa'yo for an Android tablet would be a Samsung S9. May S10, may S10 na eh, pero S9 is still good eh. And pang ano lang, and also you can pwede ka mag-drawing sa S9. Maganda rin yung mga apps na available. Say for example, we have available yung Clip Studio. Yun nga lang subscription yun, pero meron namang Krita. Pwede mong gamitin yun. Libre yun. Or Fire Alpaca. Yun. Pwede mong gamitin yun for illustrations. Yun din. Kasi mahirap yung bumuksa ko pa yung PC, setup ko pa yung ano. Yeah. Parang at least on the go. Kasi yun yung sinasuggest din ng mga kapwa artist ko din na yun, tsaka, nasa list ko yung Alandal ni Alex Nino, yung isa sa parang, ito yung pinaka-latest niya. Wag na muna sana huli na comic books na pinroduce na siya yung naging. So, parang gusto ko lang ganun. Mga art materials din. Yung, kung may DPWH man na nagbibigay sa akin, house and lot, tsaka kakausap lang natin about that. Apa, nakailan ka na? Wait, so yung PG Unleashed. PG na taban. Kahit anong Gundam. Tablet. Oo. House and lot. House and lot. Yung medyo simple lang. Mga toys and okay, yung Alandal. Alandal ni Alex Nino. Checking ko lang tong Checking ko lang din tong Shopee ko. Siguro yung nakita mo yung bootleg na RG ng sa Zabi tsaka sa Zabi tsaka New Gundam. Oo. RG bootleg. Yung Gaw brand. Actually ako, ang looking forward ako dun sa ito. Di ko pa sabihin pero ako, for me kung kasi nagkaroon na ako ng fat cut na 1:100 upscaled na RG ng RX-782 Dito, gusto ko naman naglabas sila ulit ngayon ng upscaled na RG na 1:100 na God Gundam. Kakabuo ko lang ng RG God Gundam. So parang gusto ko ma-experience naman yung upscaled version niya. 1:100. Pwede. Maganda. Kasi yung Gaw brand na yan. Binuo ko na yung God Gundam nila na RG. And nagulat ako ang smooth niya buuin. So yan, yung dalawa na yan, ilalagay ko na sa list ko yun. So let's say nakalima na ako, no? God Gundam na fat cut. Ayun from 1:44 RG ginawa nilang 1:100. So kasing laki na siya ng master grade. Ay wow. Yeah, nga tama. Pero yun, grabe. Kung magagawa mo yun sa RG, technically naman kasi ang RG, pinaliit mo lang naman di ba? Pinaliit mo na. Pero may iba, May pinagkaiba lang ng konti. Kasi parang napansin ko ang RG nung binubuo ko, yung kamay niya, isang kumbaga hindi siya by piece, parang isang buo ng galitas. Pati yung mga joints, so parang kakaiba siya. Kakaiba siya ng experience. Yung nga lang, maliit. Kaya medyo interesting na tarito. Ina-upscale, there's a Chinese company that's upscaling 1:144 scale Gunpla models into 1:100. So parang wow. Lumaki. Diba?
It's, shelf presence pa lang. It's, wow. Ayos. Oo, talaga na siya. Ito rin pala isa sa, wait, nakailan na ako. Nabis mo na, di ba? Sige, gawin na. Yung, WWE Mattel na, yung Lucha Lowrider ni Rey Mysterio. Oh. Parang, kasi nakita ko yun sa Instagram, sabi ko, ganda na ito, parang gusto ko lang. Pahanap mo kay John or kay Wrestling Boy. Sige, pero nakita ko, meron ako sa Shopee, ano ko na lang. Kasi mahal, parang 3.5 eh. Mm-hmm. Yun at saka wrestling ring. Kasi, so far, dalawa lang ang wrestling figures ko. Tsaka yung, nakalagay dito sa list, sa shopping list ko sa Shopee, may King action figure. Sobrang maganda siyang mix, no? Si King kasi wrestler siya. Isinatabi mo siya sa mga ibang wrestler din na totoo. So wild. Yeah. Tsaka siguro, Gibson guitar lang, Les Paul. Kasi, yung gitara, parang namimiss ko mag-electric ulit eh. Tsaka itong acoustic ko medyo on the older side. Pwede tayo mag-jamming one time. Oo. Sama na si Mandy. Malupit din yun. Sama ko dati yung sana eh. Kami ng choir dati. Pero yun, ito rin siguro isang acoustic guitar na medyo mas maayos. Kasi, siya eh. 2011 ko na ito nakuha. So, teenager na siya, by the way. Nagkakaroon na siya ng mga problems. Like, ang taas ng action niya. Kumakalog na yung, yung pang-tune niya. Nag-shake na. So, yun, nagkakaproblema na siya konti-konti. Parang nakikita ko na yung age niya. Yan, yung siguro, ako top 10 yung bilangin niyo na lang. Sagay niyo sa comment section niyo. Correct niyo na lang ako kung tama o mali. Yeah. Apa ba? Ikaw, yun na ba yun? Yun na yung last mo? Siguro WWE 2K sa 2K24, 25. Yung paano kakayanin ng PlayStation PS4 ko. Yun. Gusto ko sabihin Metal Gear Delta kasi wala hindi rin kakayanin ng PC ko eh. Wala rin ng PS5. So, yan lang muna. Okay. Sige, yun na muna sa'yo. Yun na siguro yung akin. Okay. Ako, I think, hindi muna ako magpapaka, more on siguro, lang muna ako. Kung sa'yo, medyo yun yung, hindi naman sa, pero siguro, ngayong Christmas siguro more I don't want to look more want more materialistic things, but siguro more on siguro good health na lang muna. Medyo and peace of mind. Medyo mabigat ang taon natin ngayon eh. So I don't I would be happy if yung gift na mabigay sa akin. So, I don't really, look, parang mas gusto ko na lang na, siguro, peace of mind and 10 million pesos. Joke lang. TPWH money. Yeah. Pumatay lahat ng corrupt dito sa Pilipinas. Joke lang. Yeah. Joke lang. Pero yun, yun nga, ang masabi ko lang talaga for us to be, happiness na lang. Ayoko muna maghangad ng kung ano mang materialistic things. Aside siguro 10 million pesos. Joke lang. PWH, baka naman. Ayoko. Ayusin niyo yung mga kalsada at kanal namin dito. Binabaha na naman kami. Oo, Bulacan. Grabe yun. Yeah. Anyway, sige, bago tayo magtapos, recommendations. Ito, matagal ko na sinasuggest to, and sinasuggest, apparently si Legendaries pinapatod din to, no? Isa sa mga show na nagustuhan ko, and matagal ko na siyang natapos, is The Pantheon.
Animated series siya about hindi siya AI, uploaded intelligence. So ini-scan nila yung brain, tapos ma-upload siya sa sa computer, and then parang sobrang lakas niya. Depende sa processing power din ng computer. Pero processing power ng kung ano sapian nilang techno stuff. Pero yun, ang ganda nung series na yun. Surprising yun kasi hindi siya napag-uusapan. No one talks about it. And na-cancel siya by season 2, kaya tinapos nila by season 2. Ganun na siya kabilis. Medyo bitin, pero you get what you get. Yeah. Other recommendations? For some reason, isa pa yun, nagustuhan ko yung bagong King of the Hill. If you all are familiar with King of the Hill, nagkaroon siya ng time skip. Bumalik kasi galing Saudi nag-Saudi si Hank Hill, bumalik siya ng Arlen, Texas. Tapos doon na sila ulit tumira. Si Bobby Hill, may sarili na siyang buhay. Adult na siya, 21 years old na siya, doing his own thing. Parang doon mo makikita yung parang yung sa society ngayon, kailangan natin ng Hank Hill sa lipunan. Kasi ang ganda ng moral sa integrity niya. So, yun. At from the same creator, ang pangalan niya ay Common Side Effects. Yun naman tinatakal naman ni Big Pharma. So, kung paano nila ini-scam yung basta yun, meron conspiracy theory siya. Oo. Pero maganda siya. Oo. Maganda. Ayun. So, conspiracy theory fan ka din, na. Mayroon ako conspiracy theory, hindi ko na i-discuss. Baka ako mag-gana sa akin. Okay. Off-cam ko lang yung sasabihin sa'yo. Sige. Okay. Sige. Ako naman. Yun na yung akin. Oo. Sige. Yun lang yun sa'yo. Wala na akong maisip na dalawa. Pero na-enjoy ko yung Dandadan season 2. Yeah. Of course. Speaking of anime naman, no? Ako naman, ito naman ang re-recommend ko. Siguro familiar kayo sa Kamen Rider. Kamen Rider. So, and if you are the same age as us, yung mga lapit ng maging 40, going 40, I recommend you to watch Tojima Wants to be a Kamen Rider. Yung master ito. Kaya nga ako nagpabili nito. Shoutout dun sa kaibigan namin sa Japan na kakauwi lang sa Pilipinas. At nagpabili ako nito. Yan. Nice. Insing! Tingnan natin kung makakabara. Lahat tayo mag-group cosplay tayo ng ganyan. No? Anyway, ito, may pagbibigyan rin akong isa nito, si Miguel. Bibigyan ko rin to sa kasali. Dalawa binili ko actually. Isa sa akin. Nice. Yun. Nire-recommend ko yung show na yun kasi alam mo yun, it's parang Tojima is anime pala siya, no? So Tojima is a 40-year-old construction worker sa Japan na he's a fan of Kamen Rider. And later on, nung nakita dito, then later on, nagkaroon siya nakita niya na there are certain people who are disguising themselves as, shocker, and making chaos sa lugar nila. So, he was, talaga, parang, doon siya naging trigger niya to pa rin yung pangarap niya maging Kamen Rider. Kasi dito, for him, no, as a 40-year-old guy, parang he's on the brink of giving up to become a Kamen Rider. Talagang sobrang fan siya ng Kamen Rider whereas no, sa atin,
on our part, no, we could relate to him because a part of our childhood became fan of these kinds of series, tokusatsu series. Mhm. Like, for example, Kamen Rider, Super Sentai. Yun. Yeah, aside, I'll go with it, I'll go somewhere, discuss about the Super Sentai, no, bago tayo magtapos. So, yeah, that's one of, yun nga, it's interesting nga na a part of his childhood became became grasp came true. talaga. Yun, oo. And when he wears this, child, pambata lang tong mask na to eh. Tas, nung sinuot, ganda nga eh. Nung sinuot niya, naging parang na-feel niya na maging Kamen Rider siya. And yeah, it's a very funny story, but it's very relatable. Ang ang mga stories ngayon geared towards sa atin for some reason. Mga millennials. Parang guys, I know anime fans pa rin kami, pero actually maganda siya. Target, no? Alam nila yung target audience nila, tayo yung target audience. Tumatanda na rin kasi tayo eh. So, parang si Kaiju number 8 is pushing 30 eh. Actually, parang 30s na si Sakamoto. 30s na si Kaiju number 8. Oh, 30s na siya eh. Si Kafka. Sakamoto. Oo. Si Kafka. Si Sakamoto. Si Ninong Rai ng Japan. Oo. Pushing na rin siya. Matanda na rin siya eh. Parang lately, yung ganong anime. Ewan ko saan ko mapapanood yun. Hanapin. Hintay ko na sa Netflix lalabas. Yeah. Someday. Or sa suking hi, Captain. Suking mong pirata. Pero yeah, we don't if ever naman kung ayaw niyo namang supportan yung pirata, you can subscribe naman to Bilibili. Mga 100 pesos naman, 200 pesos per month available 'yon. You can also watch it on high definition. Yan. And yan, apa ba? Technically, gusto ko suggest na Peacemaker kasi nga lang nasa mainstream na siya ngayon eh. So, bakit ko pa isa-suggest? Pero pwede naman. Maganda. Di pa ako tapos pero di pa ako tapos in terms ng mga episodes niya pero patapos na ako. And very good. Parang wala na, period na yun. Parang pag sinabi mong James Gunn, liligtas niya na talaga DC yun. Yeah. Dito na The Rock, alam mo yun. Gusto niya mas malakas siya kay He wants to topple the power rankings ng DC superheroes. Power ranking. WWE? Sorry pero my goodness. Yeah. Aside going back to Kamen Rider Super Sentai Tokusatsu, there are rumors now that Super Sentai is being canceled or something. I don't know, no, pero yung last series as what I have read, no, this series, yung Gozyuger, number 1 Sentai Gozyuger would be the last series to be aired in TV Asahi. I don't know pero kasi meron pa namang magkakaroon pa ata ng isa pang ongoing show, Super Sentai show next year. Pero hindi ko alam kung paano nila yun ipapalabas. I don't know kung sa TV Asahi pa rin or they would have another television station that would show it in Japan, and then they would rebrand Super Sentai kasi I think Toei rebranded Kamen Rider that ngayon we're now able to watch Kamen Rider Zets on YouTube thanks to Toei, and also to shout out na rin to Anyone. Okay. I'll check. Hindi, pina-follow ko din sa YouTube eh. So, yeah, check ko na din maya if ever. Yeah, Anyone Asia or Anyone Anyone Philippines. Shout out na rin sa kanila because they were able to
bring Kamen Rider Zets in the to Philippines via YouTube. So yeah, I'm always looking forward to episodes of Kamen Rider Zets every weekend. So thank you. And yun nga, as a fan of Super Sentai, medyo nalulungkot ako na sa balita na parang ika-cancel na daw ang Super Sentai. Yeah, because I think medyo na rin naman ng medyo nakakaano na rin naman ng Super Sentai because it's too formulaic na. But I think rebranding the Super Sentai would be a good step. Wag naman sana nilang i-cancel because there are a lot of fans pa rin ng Super Sentai. So they just need to be more innovative na lang with regards to story. Just what they are doing now with Kamen Rider. So with Kamen Rider Zets. And a lot pa rin. Overseas ang daming fans ng Super Sentai. Ako dati fan ako ng Jetman at 5-man. Jetman, 5, yeah. Yeah, as we have discussed pala dati, no? Yung nung pinalabas yung 5-man pala is always thinking of canceling na the franchise. During those times. Yeah, during those times. Pero nung Jetman supposed to be the last Super Sentai show. Pero sa sobrang ganda ng sobrang ganda ng ratings ng Jetman, di na nila tinuloy. It's just that I think storytelling lang talaga yung importante. Na I think storytelling and rebranding it and showing it to the opening Super Sentai to the whole world would really would really make Super Sentai more relevant now compared kasi dito tumitingin lang kasi sila sa Japan domestic market nila eh. Hindi sila nag-explore worldwide eh. Ang daming fans ng Super Sentai, to be honest. Sobra. Kasi syempre yung serialization siguro abroad, no? Pero siya tayo lumaki. Pero I kind of get why kasi minsan inevitable talaga ang end ng isang bagay. Pero siguro pwede naman nilang i-cancel. Siguro i-reboot na lang siguro nila. Rebrand, actually. O rebrand. Kasi technically, they can still go on eh. Yep. Depende na lang kasi kung ano gusto ng mga bata. Target na lang sa bata. Kung ano yung age natin, kung anong oras tuloy. Kung anong age natin nanonood tayo ng Super Sentai. Let's say 10? Yeah, actually 5 years old ako. Ako napanood. 5, no? Oo. Maskman pa lang eh. Oo. Sila ko yung nag-suggest sa Maskman. Wala na akong makita sa Pero yun, parang mga age 7 din ako. Nanonood na ako ng Power Rangers eh. Yeah. So, siguro geared towards them. Or kung gusto mong, ayaw mong alienate yung original fan base nyo, which is mga taong tulad natin na pushing 30s and 40s na, make it more mature and yun yung rebrand. Pwede lang i-rebrand. Make it more dark. Siguro. Hindi naman siguro medyo dark. Pero alam mo naman dito, kids, sabi nga nung sa isang post ni Power Play something, sa Facebook page, Power Play Wear. Yan. Sabi nga he has a suggestion na make it still kid friendly but at the same time compelling for the parents to watch it together with their kids. Oo, mga ganun. Kasi you can't always get it towards pwede naman i-spread yung shot mo pero yun, maganda yun. Would be great. Para not to end it. Yeah. Sige. And other related news, no? Kung sabihin na si Maya Imamori, yung Gozyu Unicorn from this latest Super Sentai series, no? Half Filipino, half Japanese dito. Hey! Nahuli siya na umiinom, underage drinking.
Oh. Kaya na-cancel yung character niya sa show ngayon, sa Super Sentai series ngayon. Na ako kanina eh. Yeah. Pero medyo ano yun. Pero wala. Ganun talaga. Now, yun nga, I think it's too harsh for her. Pero ayun ang ano eh, that's the very much ganun yung consequence na inaano sa pinapataw nila sa mga ano, sa mga ano nila dito, mga artista nila. Mga actors. Yeah. Kasi naintindihan naman natin because a lot children are watching you. Diba? But yeah, it's too harsh for her that she need for me it's too harsh to that for her to be removed from the show. Yeah, pero masyado nang ano yun. Ano din kasi, ewan ko, masyadong strict din kasi, depende na lang tao na din makakapagsabi kung yun nga, okay lang. Saka ano, dito patapos na rin yung show. Ilang episodes na lang. Yeah, a typical Super Sentai show would last around siguro 40 plus 40-50 episodes. Pero yun nga, medyo nakakalungkot. But yeah, I think we could talk about it more next time. Next time na pag-usapan natin yan. I think I would also invite another guest to talk about it. Pag-usapan natin. Pwede. Sige, maganda siguro maganda kasi sorry Super Sentai din eh. Oh, deep dive ulit tayo sa deep dive tayo sa Super Sentai. Sige. Yeah. Mali natin, 4 ay isang Super Sentai fan. May kilala ako na isa pang Super Sentai fan na part rin ng roster ng FPW. Talaga sino? Di mo napanood yung mga episodes natin? Mga guestings? Kaya hindi pa ako nakakapag-look back. Panoorin nyo kung sino yun. And I think familiar kayo kung sino yung tinutukoy ko. Yeah. And with that, no, we end our episode. Thank you very much for listening. Shoutout muna, Eugene. Shoutout sa girlfriend ko. Yun! Hey! My girlfriend na si Eugene. Hindi na malamig ang Pasko. Joke lang. Hindi na malamig ang aking Pasko. Yes. Shoutout din sa mga kasama ko sa Quentoon. Kasama ko sa Pulsar Press. Sa ano ba? Sa susunod ba na FPW show? Sasama ba siya? Hindi siya marunong mamasahe eh. So, siyempre may kotse ka naman eh. Joke lang. Taga-Cavite siya eh. So, wow men are from north, women are from south. Oo nga eh. Hirap eh. LDR pala kayo, pre. LDR kami. Shoutout din pala sa bili kayo ng aming merch sa aming Shopee store. Meron kaming casual wears. Hanapin niyo na kami sa nasa Facebook kami, nasa Shopee, Lazada, and TikTok. Yung mga TikTok store. Ay, TikTok. Yellow basket. Yes. Ayaw ko kung may yellow basket yun. Pero, basta yan, bili kayo ng merch namin. Meron kami mga t-shirts at saka mga pouches, tote bags, designed by yours truly. Yes. Bili lang kayo doon kung gusto niyo na may mga wrestling themed shirts din kami doon kung gusto niyo tignan. Yeah. Meron din kami mga mga pang Bible kung trip niyo rin 'yon. Shoutout kay Mandy, pare. Yun. Pili na kayo dito. Yun. Apat to. Sa inyo yung black, no, sir? Yeah, sige. Black na lang akin. Thank you. Sabi mo black, eh. Thank you. Ewan natin kung ano ibibigay. Gusto ko na i-flex eh. Kasi maganda pagkakagawa mo. Oo. Yes. So, ito yung akin. Yung sa taas. DeLorean because mga DeLorean. Kushida's wearing parang he's wearing Marty McFly. Yung DeLorean na to ay plain DeLorean lang kasi ang mahal ng in-start na ng todo ang Back to the Future DeLorean.
na ang once 150 ay ngayon ay nasa 500 na. Kasi basic cry lang siya at talagang minart up nila. Para sa mga scalpers, shoutout sa inyo. Ewan ko, bahala kayo sa buhay nyo. Sa mga... Okay, wala. Okay na. Wala ka lang ibang babatiin. I think I'm good na. Okay. Okay naman. Thank you. Okay, ako naman, shoutout sa wife ko, shoutout rin sa parents ko, sa kapatid ko, to my in-laws na rin, shoutout na rin sa mga friends ko, high school friends and college friends. And also, ayun, shoutout na rin pala kay Migs dahil lalapit ng kasal mo. Syempre, ito ang isa sa mga gift ko sa iyo. Ito, yeah. Kamen Rider. Oy! Yes, Kamen Rider. Di ba ito sinuot ko to kanina? Okay. Dalawa binili ko, isa sa akin, isa sa iyo. So, yun. Regalo ko to sa iyo, Migs. Apa ba? Syempre, yeah. Aside from yun nga, no, shout out na. Also, yun nga, guys, if you are also would be able to donate na rin pala for our fellow Filipinos na nasalanta ng bagyo, ng earthquake, please do volunteer and also donate na rin kung ano man yung meron kayo, like for example extra clothes, ano pa ba, extra clothes, mga kumot, unan, yun yung mga kailangan, pagkain, yun, canned goods, yun. Wag naman yung yung clothes na kunwari yung ibibigay natin sa kanila, yung mga pinaglumaan natin na for mga gown, mga ganun, mga wag na t-shirt, shorts, yun yung mga dapat nating ibibigay sa yung mga casual wear, wag naman yung medyo yung parang formal wear. Yung mga pang-araw-araw. Casual wear. Yeah. Yan. Dito, yeah, if you're if please donate and also pray for we also pray for our fellow Filipinos na naapektuhan ng bagyo at ng mga recent calamities, and we also hope that our leaders would be really become proactive na rin when it comes to disaster response and prevention. Prevention natin dude, step up. Yeah, step up. I mean, di namin kayo binoto, no? Pero step up. Yeah. Sure. True. And for us fellow Filipinos, no, to be more we need to remember these kinds of things so that we could vote for the leaders that we deserve. Yon. Ito rin yung sinabi nung isang history show na pinapanood ko lagi dati sa YouTube na Extra History. Forgetting is something we cannot afford. Yeah. Please, huwag natin kakalimutan yung mga nangyayari kasi pandemic na, nakalimutan na natin eh. Yeah, true. Sana naman to hindi. Yep. Yun lang. And with that, we end our episode. Again, thank you very much, Eugene, for being here again. Always welcome. Always. Yeah. Always. Yep. And also, please also remember that to like and share this episode, and you can also reach us via our socials on Facebook, Instagram, Threads, wala kami sa Twitter or X. Also, you can also, if you don't want to see our faces, you can also listen to us via Spotify at Geeks Out of Nowhere. Yan. At kung hindi mo rin gusto mapakinggan yung aming boses, parang gusto mo makita ang aming mukha, i-mute mo na lang ang YouTube mo. Yun na lang. And with that, we end this episode. Again, thank you very much for listening and watching. Sorry wala kaming ganong update. We were very busy na rin with our lives. Pasensya na, but hopefully we could return to our monthly or bi-monthly schedule. But yeah, but we also hope that you are safe. Everyone is even your loved ones are safe at these trying times. Yon.
And we end this episode na, syempre, my name is Jomar, and together with Eugene, we are Geeks Out of Nowhere. See you when we see you. Hanggang sa susunod na gikakan. Hanggang sa susunod mga kagikadas. Yan mo na. Thank you very much for listening. Yeah. Thank you.